Unang panahon sa malawak at kahangahangang kagubatan, may nakatayong malaki at mahiwagang kastilyo. Ito ang tirahan ng tribo ng unicorn. Ang hari ay may magandang prinsesa. Naragangalang Maya. Siya'y minahal at iginalang ng kanyang maharlikang ama. Inosente at dalisay si Maya, na kahit ang mga ibon ay hindi nangahas kumanta ng malakas sa takot na magulat siya. Ngunit walang taong perpekto. At si Maya ay minsay matigas ang ulo at di maingat, na madalas ay dahilan ng nakakatawang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, si Maya ay nag-18 at lumaki ng mas maganda at maaliwalas na binibini kaysa dati. Ang kanyang sungay ng unicorn ay kuminang sa 7 matingkad na kulay. Gayunpaman ang kanyang sungay ay naging mas matalas at malakas. Kaya't medyo nag-iingat ang mga tao na lumapit sa kanya. Sa pagsasanay, aksidenteng nasugatan ni Maya ang isa sa kanyang mga bantay ng kanyang sungay. Pinuno nito si Maya ng pagsisisi at pagdududa sa sarili. Naku, hindi! Kaya't ang haring unicorn ay gustong makahanap ng perpektong asawa para kay Maya. Isang taong mag-aalaga sa kanya at mamamahala sa kaharian sa hinaharap. Mabilis na simula ng paligsahan para makahanap ng manliligaw. Natuwa sa balita, maraming prinsipe mula sa karatig kaharian ang bumisita para sumali sa kompetisyon. Lahat sila yung umaasa ng tsansang makuha ang pagtingin ni Maya. Ang prinsipe ng lobo na si Melo ang unang nakipagkita kay Maya. Kamahalan, magandang prinsesa Maya. Ngayon, dinalhan kita ng maraming magagandang gamit. Nagawa sa balahibo ng bihirang nilalang. May papakita din ako sa'yo. Inakay ni Maya si Melo sa silid ng damit niya. Namangha siya sa malawak na koleksyon ng mga damit at kasuotan na taglay niya. Pumasok ang prinsipe ng isdang si Eric na may kayabangan. Binigyan niya si Maya ng mahahalagang perlas at yaman mula sa ilalim ng karagatan. Ito ang pinakamahalagang pag-aari ng malalim na karagatan. Kung ako ang pipiliin mo, lahat ng yamang ito'y mapapasayo. Walang pakialam na sinulyapan lang sila ni Maya. Meron na ako ng mga bagay na yan. Nakaramdam ng hiya si Eric at mabilis na umalis. Tila hindi naakit si Maya sa material na yaman. Sa kabila ng lahat ng karangyaan, hinangad niya ang simpleng pag-ibig. Ama, hahanapin kong sarili kong kapalaran. Gusto kong magpasya sa kaligayahan ko. Ikulong ang prinsesa sa kanyang silid. Hindi siya dapat makalabas ng kastilyo. Bitawan mo ko! Pakawalan mo ako! Nang gumabi, malungkot na nakaupo si Maya sa sulok ng kanyang silid. Nakatingin sa labas. Naiyak siya nang maramdaman ng nakakasakal na pagkontrol ng kanyang ama. Kinokontrol ako ng hari. Kailangan kong makatakas sa lugar na to. Walang magawa, natumba siya ngunit biglang nagulat sa isang paus na boses. Prinsesa Maya. Si Amel pala, ang matandang katulong. Si Amel ang pinakamalapit na tao kay Maya maliban sa maharlikang ama. Dahil sa pag-aalaga kay Maya mula pagkabata, may matinding pagmamahal ito sa kanya. Oh, Amel! Prinsesa, umalis ka na dito, dali. Hanapin mo ang kaligayahang inaasam mo. Salamat, Amel! Nakaramdam ng kalayaan si Maya at masayang tumakbo palabas ng kastilyo. Sa ilalim ng misteryosong gabi, mabilis na tumakbo si Maya. Hindi alam kung saan siya patungo. Ngunit naniniwala siyang ang pagtakas sa kastilyo ay magdadala sa kanya ng kaligayahan. Hindi inaasahan na dapa si Maya at nahulog sa malalim na hukay. Nahirapan siyang humanap ng paraan palabas. May
tao ba dyan? Pakiusap! Tulong! Napaiyak si Maya at nanginig sa takot hanggang siya'y mapagod. Pagsapit ng umaga, nagising si Maya sa malakas na tawag. Binibini! Ayos ka lang! Binibini! Maya-maya'y bumalik sa katinuan si Maya at tumingala para makita ang gwapo at galanting figura sa harapan niya. Dumating ng tadhana ko! Huwag kang matakot, Binibini! Tutulungan kita! Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Nabihag sa kanyang kagwapuhan, nakalimutang kailangan niyang tumakas. Mabilis na ibinaba ni Ricky ang lubid para ibigay kay Maya. Hawakan mong mahigpit ang tali at mabilis kang umakyat! Inilabas niya ang lahat ng lakas niya para umakyat. Ngunit ang kanyang sungay ay sumabit sa lubid, dahilan upang ito'y maputol. Ayos ka lang ba? Hintayin mo ako! Mabilis na kumuha ng isa pang lubid si Ricky at tumalon pababa sa hukay. Kumapit ka sa akin! Ligtas kitang bubuhatin! Ako, walang pag-aalinlangan, niyakap ni Ricky si Maya. At pilit na tinulak ang pader ng hukay na dinala sila pataas. Bitawan mo ng kamay ko. Ay, pasensya na. Ako si Ricky, mangangasa sa kagubatang ito. Saan ka nakatira? Dadalhin kita dun. Baka ito ng lalaki para sa akin. Hindi ko siya pwedeng hayaang mawala. Ako si Maya, ang prinsesa ng malayong kastilyo. Pinipilit ako ng aking ama na pakasalan ng taong hindi ko mahal. Wala akong pagpipilian kundi umalis sa bahay namin. Pwede ba akong manatili sa bahay mo ng isang araw? Kapag nakahanap na ako ng bagong tirahan, aalis na din ako agad. Oo, pwede kang manatili sa bahay ko. Kapag gumaling ng mga sugat mo, ihahatid kita. Malapit na magtagumpay ang plano kong humanap ng asawa. Dinala ni Ricky si Maya sa kanyang bahay. Isang engranding kastilyo na hindi ganong kahanga-hanga kaysa sa kanyang tirahan. Ang ganda ng bahay mo! Ito'y malaki at sinauna. Habang papasok sila sa loob ng kastilyo, lalong nabigla si Maya. Binigyan niya ng espesyal na pansin ang pinta ng isang ahas na nakasabit sa gitna ng bulwagan. Ang pintang ito'y regalo sa kaarawan ng aking ina. Kaya naman, lubos kong pinapahalagahan at iniingatan to. Ito ang iyong silid. Huwag kang mahiya na gawin itong parang bahay mo. Medyo nakakatakot ang kwartong to. Di bali, baka itong gusto niya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Maya. Hindi siya mapakali. Lumabas siya para maghanap ng makakain. Pagdaan sa engranding bulwagan ng kastilyo, nagulat si Maya nang makitang nawala ang ahas sa pinta. Hindi siya makapaniwala. Nataranta si Maya at tumakbo para hanapin si Ricky. Pero laking gulat niya nang umalis si Ricky sa kastilyo nang hindi niya alam. Ricky! Ricky! Mabilis na bumalik si Maya sa kanyang nakakandadong silid, nanginginig sa takot. Kinaumagahan, kumatok si Ricky sa pinto at nagdala ng almusal para kay Maya. Mabilis niyang ikinuwentong kakaibang pangyayari kagabi. Dinalhan kita ng almusal. Ricky, kahapon ay may nakita akong kakaiba. Nawala ang ahas sa pinta. Siguradong pagod ka lang at panaginipan mo to. Paanong lumabas ang ahas sa larawan? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sumama ka sa akin. Tingnan mo. Totoo nga, naroon pa rin ang ahas. Siguradong napagod ka nitong mga nakaraang araw at nagkakamali ka. Hindi ito matanggap ni Maya at determinado siyang maghanap ng ebidensya. Nang gabing iyon, hindi makatulog. Tahimik na pumasok si Maya sa bulwagan at naghintay ng madaling araw. Marahil namamalik mata ko. Ngunit nang pabalik na siya sa silid ay may narinig siyang ingay.
Agad na nagtago si Maya sa likod ng rebulto at nakita ang nakakatakot na katotohanan. Si Ricky ang ahas! Kung gayon, nakita mo ng lahat? Sumigaw si Maya para humingi ng tulong, ngunit walang mahiwagang pangyayari ang naganap. Sa pagkatulala, bigla niyang naalala ang kanyang regalo. Ang 7 kulay na sungay ng unicorn. Sa pagtakas kay Ricky, si Maya ay nagpatuloy sa pagtakbo. Nakapagtataka, lumitaw ang matandang katulong na si Amel. Ginang Amel, salamat sa pagdating mo sa oras. Kung hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na makita muli ang aking ama. Prinsesa, huwag kang matakot. Ito ang pinakaligtas na lugar. Sundan ang daan ng kuweba para makatakas sa gubat. Dito lang ako sa likod para pigilan siya. Huwag mo nang isiping tumakas. Ginang Amel, liligtas mo ko! Nabigla si Maya at hindi makapaniwala sa nakita. Nang mapagtantong ang matandang katulong na matagal na niyang kilala ay isa talagang tusong ahas, ang ina ni Ricky. Kaya si Amel ang sadyang nagbukas ng pinto para makatakas ang prinsesa. Saka nahulog sa bitag at niligtas ni Ricky. Lahat ay planado. Nagsisi si Maya na hindi nakinig sa kanyang ama. Nahulog sa gwapong estranghero at umabot sa ganitong sitwasyon. Bakit mo ginawa to? Ang ama mo ang dahilan ng pagkamatay ng Haring Ahas. Nawalan ako ng asawa at nawalan ng ama ang anak ko. Ito ang dapat pagbayaran ng pamilya mo. Naunawaan ni Maya na ang kasama ni Amel ay nagmula sa sarili niyang angkan. Hayaan mong bumawi ako sa ginawa ng aking ama at pagalingin ang mga sugat na dinanas mo. Huli na ngayon! Ang tanging paraan upang makabawi ay ang pares ng sungay mula sa pamilya mo. Ang kapangyarihan at otoridad ng angkan ng unicorn. Nanghina si Ricky. Sumanib siya kay Amel at naging isang dambuhalang ahas. Ang utang ay dapat bayaran. Ibuhos mo sa akin ang galit mo. Huwag mong saktan si Maya. Lalong nagalit ang napakalaking ahas. Tumalikod ito at inatake ng hininang hari ng unicorn. Anak ko, tumakbo ka na bilis! Hindi ko kayang iwan ang ama ko. Ginamit ni Maya ang lahat ng kanyang lakas ng unicorn para iligtas ang kanyang ama. Ngayon, nawala ng makapangyarihang sungay niya at naging ordinaryong tao. Habang ang hari ng unicorn, nalason siya ng ahas at hindi na makalakad. Ama, humihingi ako ng tawad sa hindi ko pakikinig. Ang sinabi mo at pag-alis ko sa kastilyo ng mag-isa, naintindihan ko na po ngayon na sinisiguro mo ang mapapangasawa ko ay hindi kaaway ng ating pamilya. Gusto ko lang protektahan ka sa masamang puwersa. Ngunit ang ninais ko'y kinontrol at kinuha ang kalayaan mo. Nangangako akong rerespetuhin at suportahan ang desisyon mo. Mula nang maging normal na tao, si Maya ay naging mas mahusay at maingat na. Kinilala ng hari ng unicorn ang kanyang mga kakayahan at inayos ang pag-ibig ni Maya sa isang mahirap ngunit mapagmahal na binata. Pagkatapos ng kanilang kasal, ibinigay ng hari ng unicorn ang trono kay Maya at sa kanyang asawa. Sama-sama silang namuno sa kaharian at namuhay ng maligaya magpakailanman.